Ang mga alaga ko ay malinaw ang presyo na 5 milyong bawat isa. Ngunit ang iba kahit ibenta ang sasakyan at bahay ay nag-uunahang bumili. Mayroon pang nagtaas ng presyo hanggang 10 milyon. Dahil ang ibinebenta ko sa panlabas ay mukhang karaniwang alaga lamang. Ngunit sa totoo ang kanilang tunay na dugo ay pawang S na antas na halimaw na inaalagaan. Dahil ang mga alagang ito ay nagmula sa isang lugar na tinatawag na hardin ng banal na alaga. Doon ang pinakamababang antas ng talento ng mga alagang halimaw ay S na antas. Ngunit ako bilang nagising na may hawak ng hardin ng banal na alaga, ay tinanggal ng pamilyang Lin. Dahil ang mga alagang halimaw na nahuli mula sa hardin ng banal na alaga ay nagiging pinakamababang antas na alaga. Tanging matapos kontratahin ng mamimili saka lamang lalabas ang tunay na anyo. At sa bawat tiyak na dami na naibebenta ay nagbubukas ng mas mataas na antas na alagang halimaw. Ngunit mula nang magising sa akin ang hardin ng banal na alaga sa mga sumunod na buwan, wala man lang akong naibentang isang alagang halimaw. Lahat ito ay dahil sa hinihingi ng sistema na ang presyo ng isang alaga ay hindi maaaring bumaba sa 5 milyon. Habang nakikitang ang aking tindahan ng alaga ay papalapit na sa pagsasara. Hanggang sa araw na ito ang paglitaw ng isang babae ay tuluyang nagbago ng aking kapalaran. Hoy boss, saan mo nakuha ang napakaraming halos maglaho na basurang jade na alaga? Berdeng ahas sa gulay palakang espiritu ng tubig pusa na may mahiwagang guhit. Ang mga ito ay nakita ko lamang sa mga specimen sa paaralan. Ang mga bodyguard sa tabi ay hindi napigil ang magreklamo na sa buong buhay nila ay hindi pa sila nakakita ng ganitong kainang tindahan ng alaga. Ito ay malayong malayo sa inaasahang alagang halimaw sa isipan ng babae. Kung ngayon ay hindi pa rin siya makakontrata ng isang S na antas na alagang halimaw. Kung gayon siya ay magiging kasangkapan na lamang sa kasalang pampamilya. Nang marinig kong sinabi ng babae na naghahanap siya ng S na antas na alagang halimaw, halos hindi ko na malayan na nasabi kong hindi na kailangang maghanap. Lahat ng produktong ibinebenta sa tindahang ito ay S na antas na alagang halimaw. Nang marinig ito inakala ng babae na ako ay nakainom at nagsasalita ng kalokohan. Dahil sa kanyang paningin ang mga alaga rito ay malinaw na mga uri na tinanggal na. Ngunit sa harap ng kanyang pagdududa, basta na lamang akong kumuha ng isang alagang halimaw at iniabot sa kanyang harapan. Upang ipagawa sa kanya ang pansamantalang kontrata para subukin ang katotohanan. Nang makita ang aking seryosong anyo ang babae ay sumubok na may salubing mag-testing at ginawa ang kontrata. Bilang resulta sa susunod na segundo siya ay natulala. Ito pala ay S na antas na siyam na buhay na makalangit na pusa. Sa bawat pagkamatay, lalong lumalakas ang kapangyarihan, sobrang kakaiba, at ang mas hindi niya inaasahan ay, kahit pansamantalang kontrata pa lamang ay agad siyang naging isang beast tamer. At lahat ng kakayahan ng kanyang katawan ay labis na napalakas. Sa sandaling ito ang tingin niya sa akin ay puno ng pages isa. Palinaw na mayroon akong buong silid ng S na antas na mga beast. Ngunit ako mismo ay sobrang ordinaryo at hindi man lang isang beast tamer. Ang tanging naisip niya ay maaaring ako ay isang nakatagong eksperto. Kaya direkta siyang naglabas ng 10 milyon para bilhin ang pasang ito. At kahit sinabi kong 5 milyon lamang ang presyo, wala pa rin siyang balak na humingi ng sukli. Dahil sa kanyang paningin ang alagang ito ay talagang karapat dapat sa presyong iyon. Ngunit nang handa na siyang umalis ay hinarang siya ng bodyguard. Sinabing tiyak na niloko ko siya kaya gumastos siya ng 10 milyon para sa ganitong basura. Habang nagsasalita ay handa na nilang agawin ng alaga para ibalik at i-refund. Ngunit sa susunod na segundo biglang sumabog ang isang nakakatakot na lakas mula sa katawan ng babae. Sa isang sandali lamang ng paghipo ang bodyguard ay tinangay palayo, at napagtanto niya na ang lakas na ito ay lampas na sa A na antas na beast tamer. Kung gayon iisa lamang ang posibilidad. Ang alagang kinontrata ng dalaga ay isang S na antas na beast. Matapos umalis ang babae, isang system pop-up ang lumitaw sa aking harapan. Binabati ka sa pagkumpleto ng beginner mission. Gantimpala isang eksplosibong SSS na antas na beast na si Zuyan. Habang tinitingnan ng sinaunang mabangis na halimaw sa aking harapan, nauunawaan kong sa wakas ay maaari na akong maging isang beast tamer. Matapos naming gawin ang kontrata ni Zuyan, ako ay naging kauna-unahang SSS na antas na beast tamer sa mundo. Ngunit agad din akong nabahala sa mga resources para palakasin si Zuyan. Sapagkat kahit ang pag-evolve ng isang A na antas na beast ay nangangailangan ng napakalaking yaman. Mas lalo na kung ito ay SSS na antas na beast. Ngunit sa sandaling iyon muling naghatid ang sistema ng isang magandang balita. Sinabing basta magbenta ng mga beast ay makakakuha ng napakaraming evolution resources. Talagang dumating kung kailan kinakailangan. Kasabay nito ang babaeng kakabili lamang ng 9 na buhay na makalangit na pusa ay lumitaw na sa arena. Naghahanda siya ng husto para sa beast tournament na gaganapin pagkalipas ng ilang araw. At ang pinakamabisang paraan para tumaas ang lakas ay ang aktwal na labanan. Ngunit sa kasamaang palad sa sandaling ito ang arena ay nalinis na ng batang Panginoon ng pamilyang Sia. Kaya iisa na lamang ang natitirang pagpipilian ng babae. Ngunit wala siyang ipinakitang kahit kaunting pag-urong. Dahil ito mismo ang pagkakataon para patunayan niya ang kanyang sarili. At ang bagong baylang 9 na buhay na makalangit na pusa ay hindi siya binaygo. Sa isang saglit na sagupaan pa lamang ay tinalo na nito ang A na antas na Moon Demon Spider ng kalaban.
Ngunit nagkataon pa, ang Moon Demon Spider ay kailangang uminom ng isang Water Spirit Frog upang gumaling. Dahil dito sinadya ni Young Master Xia na hanapin ang pamilyang Lin upang maghanap ng Water Spirit Frog para sa kanya. Ang masakit sa ulo ay matagal nang wala sa merkado ng Beast ang Water Spirit Frog. Kahit ang pamilyang Lin na malalaking negosyante ng Beast ay hirap ding makahanap. Sa sandaling ito biglang may naalala si Lin Ruo. Kaya agad niyang dinala si Young Master Xia sa aking tindahan ng Pet Beast. Tunay ngang tama ang kanyang hinala. Ang aking tindahan ay talagang may Water Spirit Frog na wala sa merkado. Ngunit ang presyo ay labis na ikinagulat nila. Isang basurang Water Spirit Frog ay ibinebenta mo ng 5 milyon. Kahit mutant na uri ay 200 lang ang halaga. Gago ka ba, isa kang black shop? Maraming lugar ang pamilyang Ling na umaasa sa kapangyarihan ng pamilyang Xia. Kung magagalit ang pamilyang Xia, hindi kita palalagpasin. Nakalimutan mo na bang pinalayas ako ng pamilyang Ling? Nang makita nilang hindi pa rin ako umaatras sa presyo, agad na ipinatawag ni Young Master Xia ang Moon Demon Spider upang subukin ang lakas ng Water Spirit Frog. Samantalang si Lin Ruo ay malamig na ngumiti. Iniisip na siguradong patay na ako ngayon. Ngunit sino ang mag-aakala na biglang may lumitaw na dambuhalang anino sa likod ng Water Spirit Frog? Kasunod nito ay bumaril ng isang enerhiya na agad pumihil sa Moon Demon Spider na makagalaw. Nang makita ito ay labis na nagulat si Young Master Xia. Dapat malaman na ang kanyang Moon Demon Spider ay kabilang sa pinakamalakas sa A na antas. Ngunit ngayon ay madaling napasuko ng isang pinakamababang antas na Water Spirit Frog. Sa pagtingin sa kanyang nagtatakang ekspresyon, wala akong nagawa kundi sabihin na ang talento ng Water Spirit Frog na ito ay S na antas. Ngunit hindi naniwala si Young Master Xia. Agad niyang ipinadala ang impormasyon ng Water Spirit Frog sa kanyang ate upang ipa-verify. Naniniwala siyang kayang madaling ilantad ng kakayahan ng kanyang ate sa pagsusuri ng beast ang aking panlilinlang. Sa kabilang panig nang makita ng kanyang ate na ito ay Water Spirit Frog ay wala siyang interes. Ngunit sa masusing pagtingin ay napansin niyang ang Water Spirit Frog na ito ay may likas na S na antas na anomalya. Kaya agad niyang inutusan ng kapatid na kahit gaano kalaki ang halaga ay kailangang bilhin ito. At dapat ay maging magalang sa nagbebenta. Ang mga alaga ko ay malinaw ang presyo na 5 milyong bawat isa. Ngunit ang iba kahit ibenta ang sasakyan at bahay ay nag-uunahang bumili. Mayroon pang nagtaas ng presyo hanggang 10 milyon. Dahil ang ibinebenta ko sa panlabas ay mukhang karaniwang alaga lamang. Ngunit sa katotohanan ang tunay nilang dugo ay pawang antas 5 mga beast. Dahil ang mga alagang ito ay nagmula sa isang lugar na tinatawag na hardin ng banal na alaga. Doon ang pinakamababang antas ng talento ng mga beast ay antas 5. Ngunit ako bilang nagising na may hawak ng hardin ng banal na alaga, ay tinanggal sa talaan ng pamilyang Lin. Dahil ang mga beast na nahuhuli mula sa hardin ng banal na alaga ay nagiging pinakamababang uri ng alaga. Tanging matapos kontratahin ng mamimili saka lamang lilito ang tunay nitong anyo. At sa bawat tiyak na dami na naibebenta ay nagbubukas ng mas mataas na antas na beast. Ngunit mula nang magising sa akin ang hardin ng banal na alaga sa mga sumunod na buwan, wala pa rin akong naibentang kahit isang alagang beast. Lahat ng ito ay dahil sa hinihingi ng sistema na ang presyo ng isang alaga ay hindi bababa sa 5 milyon. Habang nakikitang ang aking tindahan ng alaga ay papalapit na sa pagsasara. Hanggang sa araw na ito ang paglitaw ng isang babae ay tuluyang nagbago ng aking kapalaran. Hoy boss, saan mo nakuha ang napakaraming halos maglawang basurang Jade Beast, berdeng ahas sa gulay Water Spirit Frog at Demon Pattern Cat? Ang mga ito ay nakita ko lamang sa mga specimens sa paaralan. Kahit ang mga bodyguard sa tabi ay napabulalas na sa buong buhay nila ay wala pa silang nakitang ganitong kain ng tindahan ng beast. Malayong malayo ito sa inaasahang beast sa isipan ng babae. Kung ngayon ay hindi pa rin siya makakontrata ng isang antas 5 beast. Kung gayon siya ay magiging kasangkapan lamang sa kasalang pampamilya. Nang marinig kong sinabi ng babae na naghahanap siya ng antas 5 beast, halos hindi ko na malayan na nasabi kong hindi na kailangang maghanap. Lahat ng produktong ibinebenta sa tindahang ito ay antas 5 beast. Nang marinig ito inakala ng babae na ako ay nakainom at nagsasalita ng kalokohan. Dahil sa kanyang paningin ang mga alaga rito ay malinaw na mga uri na tinanggal na. Ngunit sa harap ng kanyang pagdududa, basta na lamang akong kumuha ng isang alagang beast at iniabot sa kanyang harapan. Pinagawa ko sa kanya ang pansamantalang kontrata upang suriin ang katotohanan. Nang makita ang aking seryosong anyo ay sinubukan ng babae ang kontrata. At sa susunod na segundo siya ay natulala. Ito pala ay antas 5 na buhay na makalangit na pusa. Sa bawat pagkamatay, lalong lumalakas ang kapangyarihan. Sobrang kakaiba. At ang mas hindi niya inaasahan ay, kahit pansamantalang kontrata pa lamang ay agad siyang naging isang beast tamer. At ang lahat ng kakayahan ng kanyang katawan ay labis na napalakas. Sa sandaling ito ang tingin niya sa akin ay puno ng Pegas isa. Palinaw na mayroon akong buong silid ng antas 5 beast. Ngunit ako mismo ay sobrang ordinaryo at hindi man lang isang beast tamer. Ang tanging naiisip niya ngayon ay baka isa akong nakatagong eksperto. Kaya direkta siyang naglabas ng 10 milyon para bilhin ang pasang ito. At nang marinig niyang 5 milyon lamang ang presyo, wala pa rin siyang balak na humingi ng sukli. Dahil sa kanyang paningin ang alagang beast na ito ay sulit sa presyong iyon.
Ngunit nang handa na siyang umalis ay hinarang siya ng bodyguard. Sinabing tiyak na niloko ko siya kaya gumastos siya ng 10 milyon sa ganitong basura. Habang sinasabi iyon ay handa na nilang agawin ng alagang beast para ipa-refund. Ngunit sa susunod na segundo biglang sumabog ang isang nakakatakot na lakas mula sa katawan ng babae. Sa mismong sandali ng paghipo ay agad na tinangay palayo ang bodyguard. At napagtanto niyang ang lakas na ito ay lampas na sa inaantas na beast tamer. Kung gayon iisa lamang ang posibilidad. Ang beast na kinontrata ng dalaga ay antas 5. Pagkaalis ng babae, isang system pop-up ang lumitaw sa aking harapan. Binabati ka sa pagkumpleto ng beginner mission. Gantimpala eksklusibong antas 555 na beast na si Zuyan. Habang tinitingnan ang sinaunang mabangis na halimaw sa aking harapan, naunawaan kong sa wakas ay maaari na akong maging isang beast tamer. Matapos naming gawin ang kontrata ni Zuyan, ako ay naging kauna-unahang antas 555 na beast tamer sa mundo. Ngunit agad din akong nabahala sa mga resource para palakasin si Zuyan. Sapagkat kahit ang pag-evolve ng isang A na antas na beast ay nangangailangan ng napakalaking yaman. Mas lalo na kung ito ay antas 555 na beast. Ngunit sa sandaling iyon muling naghatid ang sistema ng isang magandang balita. Sinabing basta magbenta ng mga beast ay makakakuha ng napakaraming evolution resource. Talagang dumating kung kailan kinakailangan. Samantala ang babaeng kakabili lamang ng 9 na buhay na makalangit na pusa ay nasa arena na. Naghahanda siya para sa beast tournament na gaganapin pagkalipas ng ilang araw. At ang pinakamahusay na paraan para tumaas ang lakas ay ang aktwal na labanan. Ngunit sa kasamaang palad ang arena ay nalinis na ng batang Panginoon ng pamilyang Sia. Kaya iisa na lamang ang pagpipilian ng babae. Ngunit wala siyang ipinakitang kahit kaunting pag-urong. Dahil ito mismo ang pagkakataon para patunayan niya ang kanyang sarili. At ang bagong baylang 9 na buhay na makalangit na pusa ay hindi siya binaygo. Sa isang saglit na sagupaan ay tinalo na nito ang A na antas na Moon Demon Spider ng kalaban. Ngunit nagkataon pa, ang Moon Demon Spider ay kailangang uminom ng isang Water Spirit Frog upang tuluyang gumaling. Dahil dito sinadya ni Young Master Sia na hanapin ang pamilyang Lin upang maghanap ng Water Spirit Frog. Ang masakit sa ulo ay matagal nang umatras sa merkado ng beast ang Water Spirit Frog. Kahit ang pamilyang Lin na malaking negosyante ng beast ay hirap ding makahanap. Sa sandaling ito biglang may naalala si Lin Ruo. Kaya agad niyang dinala si Young Master Sia sa aking tindahan ng pet beast. Tunay ngang tama ang kanyang hinala. Ang aking tindahan ay talagang may Water Spirit Frog na wala sa merkado. Ngunit ang presyo ay labis na ikinagulat nila. Isang basurang Water Spirit Frog ay ibinebenta mo ng 5 milyon. Kahit mutant na uri ay halos 200 lamang. Isa kang lintik na black shop. Maraming bagay ang pamilyang Ling na umaasa sa kapangyarihan ng pamilyang Sia. Kung magagalit ang pamilyang Sia, hindi kita palalampasin. Nakalimutan mo na bang pinalayas ako ng pamilyang Ling? Nang makita nilang hindi pa rin ako umaatres sa presyo, agad na ipinatawag ni Young Master Sia ang Moon Demon Spider upang subukin ang lakas ng Water Spirit Frog. Samantalang si Lin Ruo ay malamig na ngumiti. Iniisip na siguradong tapos na ako. Ngunit sino ang mag-aakala na biglang may lumitaw na dambuhalang anino sa likod ng Water Spirit Frog? Kasunod nito ay bumaril ng isang enerhiya na agad nagpahinto sa Moon Demon Spider. Nang makita ito ay labis na nagulat si Young Master Sia. Dapat malaman na ang kanyang Moon Demon Spider ay kabilang sa pinakamalakas sa A na antas. Ngunit ngayon ay madaling napasuko ng isang pinakamababang antas na Water Spirit Frog. Sa pagtingin sa kanyang naguguluhang ekspresyon, wala akong nagawa kundi sabihin na ang talento ng Water Spirit Frog na ito ay antas 5. Ngunit hindi naniwala si Young Master Sia. Agad niyang ipinadala ang impormasyon ng Water Spirit Frog sa kanyang ate upang ipasuri. Naniniwala siyang kayang ilantad ng kakayahan ng kanyang ate ang aking panlilinlang. Sa kabilang panig nang makita ng kanyang ate na ito ay Water Spirit Frog ay wala siyang interes. Ngunit sa masusing pagtingin ay napansin niyang ang Water Spirit Frog na ito ay may likas na antas 5 anomalya. Kaya agad niyang inutusan ng kapatid na kahit gaano kalaki ang halaga ay kailangang bilhin ito. At dapat ay maging lubos na magalang sa nagbebenta. Nang makita ni Young Master Sia na kahit ang kanyang mayabang na ate ay may paghanga sa akin. Agad siyang naglabas ng black card at binili ang Water Spirit Frog. Ang biglaang pagbabagong ito ay labis na ikinagulat ni Lin Ruo. Agad niyang sinabi na ang Water Spirit Frog na ito ay bitag na inihukay ko para sa kanya. Ngunit hindi niya alam na kumbinsido na si Young Master Sia na hindi ako isang ordinaryong tao. Hindi lamang niya binaliwala ang payo ni Lin Ruo kundi sinadya pa niyang ipakita ang mabuting loob sa akin. Sinabing sa susunod na mga ilangan siya ng pet ay tiyak na babalik siya. At kay Lin Ruo ay agad niyang nilinaw ang hangganan. Dahil ang pamilyang kayang itapon ng isang nakatagong henyo ay halatang hindi mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ay magalang siyang yumuko sa akin bago tuluyang umalis. At matapos kung may benta ang Water Spirit Frog ay matagumpay na na-activate ang gantimpalang resources ng sistema. 10,000 pusong nagngangalit. Wala akong pag-aalinlangan na ipinakain ko ang lahat ng resources na ito kay Zuyan. Sa loob lamang ng ilang sandali ay umangat si Zuyan sa yugto ng paglago. Samantala dinala na ni Young Master Sia ang Water Spirit Frog sa laboratorio para sa beripikasyon. Gaya ng inaasahan ng kanyang ate,
Ang water spirit frog na ito ay tunay na antas 5 na beast. Ngunit ang ikinagulat ng kanyang ate ay ibinenta ko lamang ito sa halagang 5 milyon. Na malayong mas mababa kaysa presyo sa merkado. Kaya hinala niya na hindi lamang iisang antas 5 beast ang nasa aking tindahan. Sa pag-isip nito ay agad niyang sinundan ang address at pumunta sa aking tindahan. Sakto namang may ilang customer na pumipili ng mga alagang beast. Isa sa kanila ay nirekomenda ni Jiang Ruizo na bumili kahapon ng 9 na buhay na makalangit na pusa. Batay sa kanyang pangangailangan at katangian ay pumili ako ng isang beast para sa kanya. Ang presyo ay pareho pa rin na 5 milyon. Ngunit nang marinig ng babae ang presyo ay wala siyang pag-aalinlangan. Agad niyang inilabas ang pataka at naghanda ng magbayad. Ngunit sa sandaling iyon ay agad siyang pinigilan ng dalawa niyang kaibigang babae. Sinabi nilang ang ahas na ito ay isa lamang mababang uri na berdeng ahas. At lahat ng ito ay panlilinlang lamang ni Jiang Ruizo. Ngunit sa sandaling iyon si Xia Bing na kara-rating lamang ay agad nakita na ang berdeng ahas ay may antas 5 talento. At mayroon pa itong dugong bumalik sa sinaunang Vine Serpent, kaya sinamantala niya ang pagtatalo ng mga babae at agad na lumapit upang magtanong. Ginoong Lin, maaari bang ibenta sa akin ang beast na ito? Nang makita ang dumating ay bahagyang nagulat ang ilang babae, dahil ang kaharap nila ay isang nangungunang tagasuri mula sa Beast Research Institute. Ngunit ngayon ay interesado pa sa isang basurang berdeng ahas. Tungkol sa hiling ni Xia Bing ay wala akong nagawa kundi alang-inang sabihin na ang tindahan ay sumusunod sa patakaran ng unang dumating. Kung hindi bibitawan ni Miss So ang pagbili ay wala akong karapatang magdesisyon. Pagkarinig nito ay agad na inilabas ni Miss So ang kanyang card at binili ang berdeng ahas. Bagamat bahagyang nadismaya si Xia Bing na hindi nakuha ang antas 5 beast. Sigurado siyang may iba pa akong antas 5 beast, kaya agad niyang tinawagan ang kanyang guro, na siya ring direktor ng Beast Research Institute. At ang Beast Research Institute ang nag-iisang lugar na nagsusuklay ng mga beast sa frontline. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay iniinda pa niya ang problema sa pagbili ng mataas na antas na mga beast. Dahil ang sitwasyon sa frontline ay hindi na maganda. Bagamat tuloy-tuloy ang pagpapadala ng mga beast sa frontline upang labanan ang mababangis na halimaw. Ngunit ang mababang antas na mga beast ay nagiging cannon fodder lamang. Anging sa maikling panahon makabili ng isang batch ng antas 5 beast ang makakapagbaligtad ng sitwasyon. Sa sandaling ito tumawag si Xia Bing at sinabing may mahanap ng antas 5 beast. Ang balitang ito ay walang duda na parang salbabida sa kanya. Kaya agad siyang kumilos at nagtungo sa aking tindahan ng pet beast. Samantala ako ay muling nakatanggap ng gantimpala ng sistema mula sa pagbebenta ng pet beast. Ngunit ang mga materyales sa pag-upgrade ni Zuyan ay direktang nadagdagan ng 10 beses. Bukod dito dinagdagan din ng sistema ng isa ang bilang ng arawang pagkuha ko ng pet. Makalipas ang ilang sandali dumating na rin ang direktor ng Beast Research Institute. Agad na magalang na nagtanong ang matanda kung may natitira pa ba akong antas 5 beast. Handa siyang magbayad ng 10 beses na presyo upang bumili ng 5. Ngunit sa unang pagkakataon na magbebenta ako ng 5 antas 5 beast ay medyo nag-aalala ako. Natatakot akong magamit niya ang mga beast sa maling paraan na makasasama sa akin. Kaya tinanong ko siya tungkol sa tiyak na layunin ng pagbili ng mga beast. At batay sa impormasyong ibinigay niya, nalaman kong ang batch ng mga beast na ito ay ipapadala sa frontline upang ipagtanggol ang bansa. Ito ay biglang sumiklab ang pakiramdam ng responsibilidad sa aking dibdib. Ang pagtulong sa bansa laban sa mababangis na halimaw ay responsibilidad ko rin. At sakto ring makakapagbenta ako ng mas maraming beast upang mapataas ang antas ng hardin ng banal na alaga. Kaya agad kong sinang-ayunan na maghahanda ako ng 5 sa loob ng 1 linggo. Sa pagkakataong ito nang pumunta ako sa hardin ng banal na alaga ay hindi ako pumili ng karaniwang antas 5 beast. Dahil kailangang masigurong ang 5 beast na ito ay kayang labanan ang mga halimaw sa frontline. Kaya tanging ang mga beast sa inner zone ng hardin ng banal na alaga ang kwalipikado. At tungkol sa babala ng sistema ay tuluyan ko lamang itong binaliwala. Hindi pa kasama rito ang sinaunang mabangis na halimaw na si Zuyan na sapat na ang sariling lakas. Kahit umasa lamang ako sa lakas ng isang antas 555 na beast tamer ay wala akong takot. Wala pang 1 minuto mula nang pumasok ako sa inner zone. Isang dambuhalang Great Wilderness Calf ang biglang lumitaw sa aking likuran. Ang alagang halos nasa bibig ko na ay hindi ko syempre palalagpasin. Agad kong pinukpok ito ng isang suntok. Bagamat ang adultong Great Wilderness Bull ay kilala sa lakas. Ngunit sa lakas ng antas 555 na beast tamer at kapangyarihan ng dominasyon ng hardin ng banal na alaga. Sa loob lamang ng ilang sagupaan ay tuluyan ko itong pinasunod.